Day 3 ng pagpapatap global natin kay Fredrin ngayong season. And sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano mang one hit gamit si Fredrin. Pero bago yon, dahil binigyan ako ng biyaya ni Daddy Munton, ay i-share ko to sa mga supporter ko. Madali lang yung requirements para makasali. Una, kailangan nakashare yung video na to. Pangalawa, kailangan nakafollow ka sa Facebook page ko. At pangatlo, kailangan tapusin nyo yung buong video na to. Dahil meron akong hidden question sa video na to para malaman ko kung sino yung nanonood talaga. So ito yung game 1, ginamit ko si Alpha kasi nakuha ng mga kalaban si Fredrin. At tandaan nyo yung IGN ng mga kalaban namin guys. Dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 4 na beses namin silang nakalaban sa rank game. At puro 500 stars tong mga kalaban namin guys, kaya siguradong mapapalaban talaga kami. Dito sa game 1 ay napilitan akong gamitin si Alpha kasi nakuha ng mga kalaban si Fredrin. At masasabi ko na good pick talaga si Alpha para kay Fredrin kasi si Alpha guys ay true damage. Kaya para kay Alpha ay hindi makunat si Fredrin kapag marunong kang gumamit ng Alpha. Eto nga pala yung item build na ginagamit ko kay Alpha at eto naman yung emblem set na ginagamit ko sa kanya. Patay na na. Stand ko. Nice one. Ganda guys. Uy! Ang sakit! Napitas ako ng mga kalaban dahil nag-overextend ako. Pero pagkabuhay ko ay sa amin pa rin napunta yung first turtle at napitas ulit namin dito sa Fredrin. At oo nga pala guys, sa mga naghahanap ng pilot service dyan ay pwede kayo mag-message sa Facebook page ko para mapag-usapan natin yung mga detalye. At para sa mga bago lang sa Facebook page ko, ako nga pala si Doc Jean. At ang ginagawa ko pong content ay sinusubukan kong magpatap global ng mga hero. At ngayong season 36 ay napatap global na natin si Alpha. Oh, eto. Binigyan ko yung iba dito. Fredrin Uy! Nakuha ko pa! Nakakado mag-retrieve! So ito yung game 1 guys, na-earlyhan namin dito yung mga kalaban kaya nahirapan sila. Tsaka nakuha rin ng mga kakampi ko dito yung mga hero nila. Naka 1 trick kasi kaming 5 guys. So ayun, panalo kami sa game na to at meron na tayong 127 stars. At update ko lang din kayo guys, wala na ako sa global ranking kasi hindi ko na nga ginagrind ko si Alpha. So ito yung second game guys. Kung makikita nyo, binan ng mga kalaban dito yung hero na mga kakampi ko. At nagkapalit naman kami dito ng sitwasyon. Kinuha nila dito yung Alpha pero nakuha ko naman dito yung Fredrin ko. At kita nyo naman guys, sila ulit yung kalaban namin. Eto nga pala yung naging rotation ko sa game na to. Ang kaso lang, pangit yung naging early game ko. Hindi ko na-anticipate na sobrang bilis nila Romespo guys. Tignan nyo naman, 4 agad. Bawing-bawi yung kalaban pero error ko yun guys. Kaya hindi na rin ako nakapag-contest ng first turtle dahil sa nangyari. Tapos napitas ulit ako dito ng mga kalaban. Ang lakas na early game nila guys. Pero alam ko naman guys na hindi sila mananalo sa game na to. Early game pa lang kasi guys, alam ko na mahihirapan yung mga kalaban sa late game. Gawa na puro mage sila tapos wala silang damage dealer. Tignan nyo yung pick ng kalaban. Gatot, Cecilion, Angela, tapos Lunox Gold Lane. Wala silang physical damage guys, kaya pagdating ng late game, hindi rin sila makakapalag sa akin. Mabuuhan lang natin ng Radiant Armor at Athena Shield dyan guys, kayang-kaya na natin i-sustain yung mga mage. Madali lang din kami nakarecover dun sa early game ng kalaban. At nung umabot na ng late game, ay kinakaya ko nang i-sustain dito yung mga damage ng kalaban. Kapag utility jungle yung gamit nyo guys, hindi na importante dyan kung marami ka bang kill or what. Ang importante kapag kaganito yung gamit yung hero ay magawa nyo yung role nyo. Yun ay tumangke ng damage ng mga kalaban at maging reliable pagdating sa pagbibigay ng space, lalong-lalo na para sa gold lane. Pagkatapos namin makuha yung Lord ay nagkaroon ng team fight dito sa top side at tingnan nyo guys kung gaano kakunat dito yung Fredrin ko. Instant ka na rin. Hey, di ako nang age din. Kumigay ka ng lunok. So ayun, panalo kami sa second game guys at meron na tayong 128 stars ngayong season at pang rank 28 na tayo sa Taguig. After ng game na yun guys, tignan nyo yung ban. Halata na agad guys na sinabayan ulit nila kami. Pangatlong beses na to guys. At hindi nga kami nagkakamali guys dahil tignan nyo sila ulit yung kalaban namin. Eto nga pala yung rank ng core nila guys. Meron siyang high stars na 577 stars. At eto naman yung rank ng Estes nila guys. Meron din siyang more than 500 stars. Basta guys, puro naman sila palo. Anyways, nakalamang kami sa early game. And sa part na to, nakuha na namin yung second turtle. Eto nga pala yung item build na ginagamit ko kay Fredrin at eto naman yung emblem set na ginagamit ko sa kanya. Gogi, kailangan ko agad ng anti-age. Gondo!
Mas. Isa sa mga pinakaayaw kong kalaban kapag Fredrin yung gamit ko guys ay etong si Hanzo. Nahihirapan kasi talaga akong kalaban to si Hanzo. Paano ba naman papalupaluin ka lang ng Hanzo tapos ang gagawin niya kakagatin ka lang niya, wala kang laban guys. Kaya mahirap. Panoorin niyo yung mga sumunod na nangyari guys dahil meron tayong masasampulan dito ng one hit build natin kay Fredrin. Andito ako, Dok. Kay Doc. Kaya nga, hinihil ko nga. Tapos ina-anti-heal ko yung kalaban. Dalhin nyo dito para hindi makagalaw. Yan. Anti-heal kayo sa aking apat. Kanina pa yan ah. Uy! Surprise, Fredrin! One hit yung Kimi. One hit, Fred. Na one hit, man. Habang nagdidigmaan kami dito sa bot lane ay tignan nyo guys sa top side. Yung Moskov namin tinatapos na yung base ng kalaban. Kaya ayun, sa pangatlong pagkakataon ay panalo ulit kami. At meron tayo ditong double star kaya 130 stars na tayo ngayong season. At sa kasalukuyan guys, meron na tayong more than 2,500 MMR kay Fredrin. Sa pang-apat na pagkakataon guys, akala namin ay hindi na namin sila makakasabay. Dahil binlocklist na nila yung mga kasama ko. Pero ayun, sa pangatlong pagkakataon guys, binan ulit nila yung mga hero ng kakampi ko. At tignan nyo guys, sila ulit yung kalaban namin dito. Actually, ako na yung nauumay sa mga kalaban guys kasi ayoko na sila kalaban. 4 na beses ba naman namin sila makasabay sa AFG tapos sunod-sunod pa. Para sa huling mechanics guys, ay kailangan nyo lang sumali dito sa broadcast. Dito kasi ako nag-a-announce ng mga giveaway ko guys sa Facebook page ko. Kaya kung gusto nyo makasali sa mga giveaway natin guys bawat buwan, ay sumali lang kayo sa broadcast ng Facebook page ko. Nang sa ganun ay palagi kayo maging updated at maging mas mataas yung chance nyo manalo ng giveaway natin. Pero ayun, mabalik na tayo dito sa game. Kung nagtataka kayo guys kung paano kami nagkatapat ng 4 na beses, ganyan talaga guys kapag nasa immortal na kayo. Kapag nagsabay kayo ng queue tapos pare-parehas kayo ng rank, ay mataas yung chance na magiging magkasabay ulit kayo next game. Kaya nga palagi nagkakatapat yung mga pro player guys sa rank game. Tingin ka nga, Fred. Aray po. Uy! One hit! Nawala. Blue. Nawala HP ng tuyo. Angas mo. Guys, magiging honest ako sa inyo. Wala sa item build ni Fredrin kung paano siya nakaka one hit ng mga kalaban. Huwag kayong magpapaniwala sa iba. Though factor yung item build pero hindi yun yung main reason. Para maka one hit ka gamit yung ultimate ni Fredrin guys, kailangan mo laruin yung passive niya. Ayun yung challenging dito kay Fredrin guys. Siguro tsaka ko masasabi na marunong na ako gumamit ng Fredrin kapag kabisado ko na at kapag tansyado ko na ng maayos yung passive niya. Pero ngayon masasabi ko na baguhan pa lang ako sa paggamit kay Fredrin. Paano ba naman hindi ko nabibitawan ng maayos minsan yung ultimate ko. Pero ayun, kayo nang bahalang manood ng bugbugan namin dito ni Phobius. Ano lang? May ulti pa siya. Ano, bro? Paulo! Sinabi naman dito yan. Duguan. Ano dito, Sophie? Mano. Bakbakan lang. Kakain. Dragon. Fire. Ayun guys, sa pang-apat na pagkakataon, panalo ulit kami sa kanila at meron na tayong 131 stars ngayong season. Nice game din pala sa mga naging kalaban namin sa game na to.